Mag-ingat sa kabi-kabilang panloloko. Naglipa na pa rin ang mga text scam na batay sa investigasyon, unregistered SIM cards ang ginagamit. Ang isang lalaki naman naaresto sa pangingikil sa biktimang binantaan pa niyang isusumbong sa mister. Saksi si Mark Salazar. Ang pagpapaibig niya sa babaeng nakilala sa bar na uwi sa reklamo ng sextortion at pagkakaaresto ng lalaking ito sa Cebu City. Nung nagkilala sila sa bar, nagkaroon sila ng intimate relationship. And during their relationship, nagkaroon sila ng video calls na lingid sa kaalaman ng victim ay nire-record pala ito ng suspect. Ito po yung mga video calls nila na may mga sexual activities or mga intimate moments nila. Panakot umano ng suspect na ipapadala ang masiselang video call sa mister ng biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Hanggang mapadalas na ang paghingi ng suspect ng tig-200 o 300 piso. Doon nag-umpisa yung pagbablackmail. Hanggang sinend niya nga doon sa kapamilya ng victim. Kaya nag-decide na yung victim na mag-report. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. 3 kaso po yung isinampa natin dito. Ito po yung Republic Act 9262 or yung VAUSI law natin. And then Republic Act 9995 or yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. And ang isa po ay Article 294 or robbery with intimidation of person of the revised penal code. Laging paalala ng mga otoridad, mag-ingat at huwag agad magtitiwala sa mga bagong nakilala. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sextortion ang pinakamaraming naidulog na kaso sa kanila. 198 cases na yan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas sa 181 na bilang sa kaparehong buwan ng isang taon. Sa pag-iimbestiga naman sa mga text scam at iba pang online financial fraud, naaalarma ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lumalabas kasing unregistered SIM cards ang ginagamit sa panloloko sa kabila yan ng SIM card registration law kung saan binigyan ng hanggang July 2023 ang pagpaparehistro ng mga lumang SIM para hindi ma-deactivate sa parehong buwan. Nasa 900 reklamo na tungkol dyan ang natanggap ng CICC sa unang 4 na buwan pa lang ng taon, kumpara sa halos 2,000 para sa buong 2023. It is increasing in an alarming state. Chances are it might be a syndicated operation. Looks like a call center. May mga kausap, marami nagsasalita. So it might be organized crime. Marami umano sa mga ito ay mula sa Smart Communications na pinagsumiti na ng report. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang National Telecommunications Commission, ang regulator ng mga telco. Sabi naman ng Smart, pinaiigting nila ang kanilang hakbang laban sa mga scammer at mga gumagamit ng registered SIM sa panluloko. Mula January hanggang May nitong taon, higit 600,000 SIM card na ang kanilang na-blacklist. Gumagamit na rin aniya sila ng makabagong teknolohiya para matiyak ang identity ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nakipag-ugnayan din ng CICC sa GCash matapos mapabalitang na-hack ang kumpanya. Pero pagtitiyak ng GCash, walang indikasyon ng data breach sa kanilang system at ligtas ang accounts ng kanilang mga customer. Hinala ng CICC may nagyayabang lang na hacker pero hindi naman napasok ang sistema ng GCash. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Patay ang isang Indian national matapos pagbabarilin sa labas ng kanyang tirahan sa Iloilo City. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakahandusay at duguan ng matagpuan sa labas ng inuupahan niyang bahay ang 29 anyos na Indian national sa Mandurriao, Iloilo City. Kwento ng isang residente, nakarinig siya ng 2 putok ng baril kaya lumabas siya para tignan saan ito galing. Pero tumambad sa kanya ang biktima. Kay abi ko no gani nagsulod lang sa balakay kasi gipandar. Tiya mo na to gali nga tumba na dasa. Gatakilid ang motor ari kaya sa dayon. Base sa investigasyon, ipinaparada na ng biktima ang kanyang motorsiklo nang bigla siyang binaril ng di patukoy na mga salarin. Dead on arrival sa hospital ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa likod. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala na pinaniniwala ang 9mm. May hawak ng CCTV footage ang pulisya na maaaring makatulong sa investigasyon. 3 buwan pa lang daw na umuupa roon ang biktima na nagnenegosyo ng pautang.
Tinitignan din ng pulisya kung konektado ang krimen sa sinasabing malimit na pagwawala ng biktima kapag nalalasing. May history siya sa pag-arrest diri sa may distrito sa Mandurriao kay kung makainom ini permi lang ini nagamaoy. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa mga namimili na ng school supplies para sa pasukan sa July 29, marami sa mga yan ang nagbawas presyo ayon sa DTI. Pero 27 gamit pang eskwela ang nagmahal. Batay sa price guide, kulang-kulang 11 pesos ang pinakamurang notebook at lapis. Makabibili naman ng ballpen mula 3 pesos. Sa box of crayons, 12 pesos ang pinakamura. Naka-upload ang price guide sa website ng DTI. Paalala ng kagawaran, i-check ang label ng school supplies kasama ang pangalan at address ng manufacturer o importer. Ngayong araw naman nagsimula ang enrollment sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2024-2025. Huling batch ng mga tripulanteng Pinoy na isa sa mga barkong kinubkob ng grupong Houthi noong Hunyo sa Red Sea, nakauwi na. Sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno at isinailalim sa debriefing ang 22 crew ng MV Transworld Navigator. Nakatanggap din sila ng tulong. Ang unang batch ng 5 tripulante ay dumating noong Linggo. 4 na yating hinihinalang nagbiyahe sa mahigit na 9 bilyong pisong umano'y shabu na nasamsam sa Alitagtag, Batangas noong Abril, kinumpis ka noong customs. Banyaga ang sinasabing may-ari sa mga yate. Inaalam pa kung kolektado siya sa mga droga. Sinisilip ng mga otoridad kung ginamit ang mga yate para kunin ang mga drogang ibinabagsak ng malalaking barko sa maliliit na isla. Dadalhin sa Port of Manila ang mga yate para sa investigasyon at proseso ng disposal. Nitong June 6, sinunog ang lagpas 1 toneladang kontrabando. Buntis na leader umano ng grupong mga kapwa Chino rin ang kinikidnap, tiklo sa Pasay. Cryptocurrency raw ang paraan ng bayaran ng ransom. Wanted sa China ang babaeng suspect na pahirapang mahuli dahil papalit-palit siya ng pangalan at tirahan. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng reaksyon. Naunang nahuli ang mister ng suspect at pareho silang nakapiit sa detention facility ng immigration sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagsisimula na ang pagbuo ng alyansa ng mga political parties para sa darating na eleksyon 2025. Saksi, si Jonathan Andal. Madaragdagan pa umano ang kaalyansa ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party, ayon kay Representative Ace Barbers, sasama na rin daw sa koalisyon ng kanyang partidong Nationalista Party. We are in the process of firming up yung alliance between the Nationalista and the Partido Federal ng Pilipinas. And we would like to align with them in order that we can show and manifest the support of the party sa lahat ng programa ng ating Pangulo sa pagpababago ng Pilipinas at sa pagpapaunlad nito. So soon, even probably baka bago matapos itong buwan na to, magkakaroon kami ng signing. Sabi ng presidente ng PFP na si South Cotabato Governor Jun Tamayo, hindi pa final ang usapan nila sa NP. May mga negosasyon pa raw sa terms ng alyansa ng dalawang partido. Ang oposisyon na Liberal Party, 4 na ang kinukonsiderang pambato sa Senado. Ayon kay LP President Representative Ed Salagman, hindi nila bubuuin ang 12 pangalan dahil limitado ang kanilang pondo. Pero kinukumbinsi daw nila si dating Vice President Leni Robredo na tumakbong senador kahit pa nauna na niyang inihayag na pagka-alkalde sa Naga ang nais nitong takbuhan. It's a continuing effort, but we always respect her decision. If she will run for a local position, we are asking her to be active in the national campaign. Iminungkahi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bumuo ng koalisyon ng anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang balitang ilan sa pamilya Duterte ang posibleng tumakbo para sa pagkasenador. Pero sabi ni Lagman, we are not seriously considering any alliance with the Duterte forces or the Marcos forces. Ang koalisyon naman ng Makabayan Bloc sa Kongreso bubuo daw ng sariling senatorial slate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.